Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi, o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay ngang sumasa atin siya sa sakramento ng bago at walang hanggang tipan, ang buhay na alaala ng kanyang pagliligtas at pag-aalay bibigay buhay sa sangkatauhan. Inialay niya sa krus ang kanyang katawan at dugo para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon.
pasalamatan sa pasasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Dakilang gawain ng Diyos, karapat-dapat paralanan ng kanyang mga taong sumasamba sa Kanya. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Dalangin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Pinakamabuting trigo, ipinakaing totoo ng Diyos sa mga tao. Sarap na kanilang gusto, tamis ng pulot sa bato. Bayan ng Diyos, ating ipagdiwang ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon, katuwang ng mga taga-barangay La Purisima para sa ating pasyam na pagnunovena sa ating mahal na patron. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon sa inyo. Papuri, pasasalamat pa rin sa Panginoon ang bawat pagdiriwang na ginagawa natin sa simbahan sa kabila din ng ating mga kahinaan at limitasyon. Ang mahalaga ay ang ating pagkilala sa ating mga pagkukulang at mga naging kalabisan sa mga bagay-bagay, at ito ay ating ihingi ng paumanhin ng mayroong kababaang loob. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapayapaan. Inuita, itinagdarangan, sinasaklatan dahil sa dakilaang kalwalhatian. Panginoon ang kusalihan namin, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, sa Panginoon aming kahilingan, ikaw na nanunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, lamang ang Panginoon Jesucristo. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Heso Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan ay iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang mana ay simbolo ng tinapay ng buhay na iniaalay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahan niyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita naman ng Diyos, ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang nagpatubay. Siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak na natatakot ng ilang puno ng makamandag na ahas at alakdan. Nang nawala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa malaking bato. Kayo'y pinakain niya ng mana, isang pagkain di nyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos. Kayong mga tao sa Sion, yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-ingat. Ang lahat ng mga lingkod ay siyang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hanggan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob nitong trigo. Kung siya ang nag-utos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tutunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang sa ibang bansa, pagkat hindi nila patid ang utos na tinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sa ating pakikibahagi sa pagkain at inumin sa Eukaristiya, tayo ay nakikiisa kay Kristo at sa isa't isa. Ang Eukaristiya ang siyang dahilan at lakas ng ating pagkakaisa bilang simbahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawang, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito kahalintulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang namatay sila
bagamat kumain niyon. Bayan ng Diyos, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, magandang hapon sa inyo. Ilang araw na lang, kapistahan na ng ating mahal na patron na si San Antonio ng Padua. Nung kami ay tinatanong ng aming ama kung ano ang kukunin sa kolehiyo matapos ang high school. Ang sabi ko noon, kahit ano, wag lamang maging guro. Sabi ng tatay ko, bakit naman? Ayaw ko kako magdaldal sa maghapon. Salita ng salita at ang kinalabasan, nagdadaldal din talaga. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 na ngayong hapon. Kaya't masakit na ang aking bibig, ang panga. Kaya't dama ko naman na ang aking magandang delivery ng sermon ay ang laging unang misa. Pero sa pamilya namin, ako na ang pangsyam. Tira-tira na lang, matalino pa rin kahit papaano. At tira-tira na lang ang aking ideya dahil naibigay ko na sa 3 misa kaninang umaga. Ganun pa man, ang pinakatema na ating dapat bigyan pansin ay kung paano makapasok si Kristo sa buhay at pamumuhay natin. Ngayon, ang unang tanong, kilala ba ninyo ang inyong sarili? Kilala ba ninyo ang inyong sarili ng buong katotohanan maliban sa pangalan na pagkakakilanlan natin lahat? Sagot. Sigurado kayo na kilala na ninyo ang inyong sarili? Medyo mababaw. Makikipag-contest ba kayo kung mababaw o malalim ang inyong pagkakakilala sa sarili? Malalim na ba? Sagot. Malalim na o mababaw pa? Malalim? Mababaw pa. Dahil kung malalim na, hindi na sana nagkakaroon ng kaguluhan. Hindi na sana nagkakaroon ng tampuhan. Tingnan ninyo sa Senado, kaguluhan. It manifest na kulang pa ang pagkakakilala sa sarili. Sa simbahan natin ng San Antonio de Padua, mayroong tampuhan, nagpapahayag na hindi pa masyado kilala ang sarili. Na kapag kilala natin ang ating sarili sa malalim na perspektibo, hindi na tayo masasaktan kapag tayo ay napagsasabihan, kapag tayo ay naitutuwid o naitatama. Ngunit, ang nangyayari, kaunting salita, mayroong maraming reaksyon. Hindi makontento sa reaksyon na harapan, sadyang bibirahin pagdating sa social media. Tama o totoo? Tama? Ngayon, kung kilala natin ang ating sarili, tayo naman ay may kahinaan. Kaya't ang sabi ng obispo sa mga masasalitang kaparian na magaling pumuna, magaling magtuwid, ang sabi ng obispo, look who's talking. Ganun lang naman iyon. Masakit. Masakit dahil hindi pa nakikilala ang sarili toward sa pagkilala din sa Panginoon na ito ang buhay na nagbibigay buhay. Ngayon, kahalintulad ng ating pagbasa at ng ating ebanghelyo. Nung ako'y nasa unang taon ng chemical engineering, sadyang tunay, PROMD,
from the province. Malaking adjustment sa Manila, lalo tigit na yung paikot-ikot. Tingnan ninyo, sa mga unang araw ko sa Intramuros, nakauwi ako sa Divisoria. Pero ang tirahan namin sa may Tayuman. Tumawag ako sa kapatid ko, hindi ko nakakualam ang pauwi. O sige, manatili ka dyan at sunduin kita. Ngayon, nawawala dito rin sa ating ebanghelyo. Kagandahan noon, nung nahihirapan ako sa unang semestre, ang payo ng kapatid ko, gawin mong almusal, tanghalian, hapunan, hanggat maaari, ang mga snack mo ay ang numero. Ang numero 1 to 10. Iyan ang iyong kainin. Sabi ko, paano kakainin ang mga numero? Kahalintulad sa pamimilusopo ng mga ilang tao dito sa Mabuting Balita, paano natin kakainin ang laman ng anak ng tao? O, di ba? Paano ko nga naman kakainin ang mga numero? Dito din, paano kakainin ang laman ni Kristo? Ngayon ko napagtatanto that we need to go beyond, palalawakin ang pangunawa and read between the lines upang masungkit natin ang nakakubli na mensahe. Nung tinanong ko ang kapatid ko noon na lumalabas, siya ang aking tutor sa pag-aaral. Nung nakatapos ng first semester, adjusted na ako. Ang sabi ng kapatid ko, himay-himayin mo. Himay-himayin natin ang mga linya ng pagbasa para madiskubre natin, matuklasan kung ano nga ba ang sinasabi dahil maraming symbolism, parabola, nagbibigay lamang ito ng hint kung paano natin aatakihin ang diskurso na ipresent sa mabuting balita. Kinakailangan ang pagkilala, kikilalanin, palalawakin ang pangunawa para hindi masuya, para hindi mag-init ang ating reaction, malawak upang sa gayon tayo ay maging matagumpay. Sa School of Theology noon, first year kami, 81. Dahil sa Divine Word, maraming mga galing sa iba't ibang dioceses, may mga religious community. Nung kami ay nag-second year, nag-60 plus na lamang. Nung kami ay nag-third year, nag-40 plus na lamang. Nung kami ay graduate, 20 plus na lamang. Tingnan ninyo, every year talaga. Huwag kang matakot para sa iyong kalagayan, ngunit kilalanin ang sarili. Sa pagkilala ng sarili, maraming luha, medyo mahapdi. Pag hindi mo matiis, sadyang tunay may kalalagyan ka sa labas. Kaya, siyempre, kung committed tayo, kikilalanin ang sarili. Nung makilala ko na ang aking sarili, kahit naman anong maratis na gawin nyo sa akin, magsawa kayo. Hindi ko kayo papansinin. Kahit sa social media, nasanay na ako. Atakihin ninyo ako kaliwat kanan, magsawa kayo. O, di ba? Kilala ko ang sarili ko. Sa paglilingkod kay Kristo, sa simbahan, sadyang tunay na hindi talaga masisiyahan ang lahat. May masisiyahan at mayroong sisimangot. Ganon ang laban. Kung may sisimangot, hindi ko concern ang pagkasimangot mo. Ang concern ko kung paano nasisiyahan ng tuluyan ang mga ibang individual. Maliwanag? Ngayon, maraming palatandaan na ang ibig sabihin dito, dapat tayo ay matuto na magbasa ng tanda ng panahon, to read the signs of the times. Nung unang marinig ko yon sa School of Theology, ano naman kayang ibig sabihin? To read the signs of the time. Inuunawa ko, literal. Tumitingin-tingin ako, ano naman ang palatandaan ng panahon? Iyon pala
ay dapat makiramdam. Gagamitin ang sensitivity natin. Sensitivity in a positive way para ma-detect ang mga bagay-bagay, mapagnilayan at palalawakin pa nito ang ating magiging karanasan. Sa sinasabi dito na makapasok ang Kristo sa ating buhay, naway tayo ay maging bukas lagi. Bukas ba kayo sa mga panibagong pagkatuto? Bukas ba kayo? Minsan, karanasan ko lang naman ito. Hindi naman lahat. Sa simbahan, ang hirap pakitunguhan ang mga nag-retired na. Lalo na ang mga retired teacher. Ang hirap pakitunguhan dahil sila ang marunong. Kaya't ang sikreto diyan, di ba, sa kay Father Lito, pag umabot ng senior citizen, hindi na pwede. Iyan ang sikreto. May rason kami. O tanggal ka na, senior ka na, kahit pwede ka pa. Pero minsan, mahirap kasi pakitunguhan. Kami ang tinuturuan. O sabi, kaya't dapat tayo ay mag-meet halfway palagi. Hindi naman maaaring kami lagi ang masunod, hindi naman maaari na kayo ang masusunod. Bagkus magtagpo, iyan ang pagiging bukas sa mga panibagong pagkatuto na magsasabi sa atin, narito sa atin si Kristo at tayo ay nasa Kanya. Amen? Ang simbahan, laging bukas sa lahat na uri ng tao. Nakadipa ang Hesus. Tayo naman ay dapat maging bukas upang makapasok, mapaglingkuran ang lahat na uri ng tao, maging sa taas ang estado sa lipunan, maging nasa laylayan ng lipunan. The more na dapat tayo magsumikap kahalintulad ni Kristo where He identified Himself sa tinatawag na outcast ng society. Ang outcast ng society during the time of Christ, ito yung mga balo. Mga balo na lalo tigit pa yung mga kababaihan dahil wala silang boses sa lipunan. Yung mga bata nung unang panahon, kaya't sila ang tinatawag, the outcasts of the society. Ngayon, para mapaglingkuran natin, kakainin natin ang ating ego, ang ating pride. Dahil pag sobra ng mataba, ang pride and ego ay hindi na maganda. Kakainin, lulunukin, upang sa gayon makapasok muli si Kristo sa atin at tayo ay matututo sa panibagong paraan ng ating buhay. Kayo bang mga may edad na? Gusto pa ba ninyong matuto? Siyempre lalo na pagkaloob ang inspirasyon. Kung hindi tayo natututo, o di tanggapin na hindi tayo marunong. Nung ako ay nasa kolehiyo, talagang istrikto ako sa mga pamangkin ko na tinuturuan ko sa diliman. Ngayon, na sila naman ang tumuturo sa akin regarding how to use the laptop sa computer dahil sila ang gumagawa ng monthly report ko. Sinasabi nila, alam mo, Uncle Ding, nung unang panahon, kasungit-sungit mong magturo sa amin. Kung ikaw kaya ang sabihan namin ngayon, kahina-hina mo, simpleng bagay, hindi mo matandaan sa computer, pabalik-balik na tayo, hindi mo pa rin makuha ang financial system na ito ay napakadali. Sabi ko, hindi ko makuha, komplikado ang financial system ni Bishop Makaraig noon. Kaya't sabi, panapanahon lang kako. O tinanggap nyo na mahina kayo noon, ditanggapin ko rin na mahina ako ngayon sa computer. Ganun lang naman, para hindi na magkaroon ng argumento, maging bukas sa pagtanggap ng ating kahinaan, ng ating limitasyon, upang sa gayon
makapasok ang Espiritu ni Jesus na mayroong kababaang loob. Iyan ang sinasabi na kainin natin si Kristo, ang kanyang laman, kainin natin ang kanyang kababaang loob, ang leksyon na itinuturo sa atin. Amen? Kay God bless you all. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating hilingin ngayon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng kanyang pagpapala at biyaya sa bawat kahilingan ang inyong itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. In particular, para sa mga bata na babalik eskwela bukas, naway madama pa rin nila ang kahalagahan ng edukasyon. Naway maging ligtas sila sa kapaligiran ng kani-kanilang mga eskwelahan. Naway ang mga guro ay maigabay ang mga ito sa tamang pag-aaral na walang pang-aabuso sa anumang bagay, sa anumang pamamaraan. Naway ang bawat magulang ay magkaroon muli ng lakas at tibay sa paghahanda sa araw-araw ng kanilang mga anak patungo sa eskwelahan. Panginoon, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. O Diyos,
kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain ng nagbibigay buhay. Puri-puri ka Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inumin ng nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa ipahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na tubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo. Sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap
upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasa mo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa, ni Robert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
At sa tagubilin at nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos ating ipahayag ngayon sa pag-awit. Ipahintulot sa tukso at ianyang mo kami sa lahat ng pagsama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon, tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Kasalanan ng mundo,
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Holy Communion. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Sa Huwebes, June 11, sa misa ng obispo hanggang sa kapistahan at tuloy-tuloy na, kung inyong nanaisin, faithful people of San Antonio, ang lectern na ginagamit ng commentator together with the upuan, iakyat po iyan dito. Dahil ang ating misa ay dalawang bahagi, the liturgy of the word and the liturgy of the Eucharist. Sa altar, ang part 2 lamang. Kaya since nawala tayong extra na lectern para sa commentator, manghahanap muna ako sa mga barangay chapel. Manghiram hanggat hindi nakakapagawa ang simbahan. Unless na mayroong sa bahay na malapit-lapit dito na pwedeng hiramin para tama ang ating liturhiya. Part 1 and Part 2. Para sabihin ni Father Midel, ang gagaling ng taga-Karamutan na simbahan. Correct and perfect. Kaysa naman sa pamali-mali tayo. At ang upuan talaga ay pang-obispo yan. Dahil ang nasa taas ay simpleng-simple. Ibig sabihin, decorated sana ang upuan ng obispo, kaya't iyan ang bagay. Mayroon pang, anong tawag doon? Armrest. Okay? Okay, tulungan niya ako makakuha ng lectern para sa commentator. Ano pa? Sa kapistahan, ang alas 6, si Father Raul Lapos. Ang alas 8, si Father Jason Aguilar. Hawaii, sa kapistahan ay wala tayong catering ng mga barangay. Ang mga may naka-designate na sa mga barangay sa araw ng kapistahan, sana dami-damihan ninyo para hindi tayo kabahan. Tayong mga taga rito ay mahuli-huli ng kaunti. Kung may matira, pag naubos ng una, pasensya tayo. Dahil may project ang simbahan at ang tulong ninyo ay kinakailangan at maipagdiwang. Anyway, makulay na ang ating harapan, ang ating banderitas. Maraming salamat sa inyo. Sa naway, tuloy-tuloy ang pagkalinga ninyo sa inyong simbahan dahil sa inyo ito. Bago ang 11 sa hapon, gusto ba ninyo na ang general cleaning ay gawin sa umaga ng 11? Para pagdating ng obispo, malinis. Hindi pwedeng ganito. Ano, sir, general cleaning tayo ng umaga ng 11 or a day before? Ng 10. Sa palagay ninyo, faithful people, kailan ang mas magandang maglinis tayong lahat? Pizza 10 o umaga ng pizza 11? Ang decoration ng 11, waring makakarating na iyan ng 13. Kaya't dapat sa 11, may decoration na ng pampiesta ang altar at si San Antonio de Padua. Ang prosesyon, kung hindi ako magkamali, sa araw ng kapistahan ay sa oras ng alas 4 ng pagbubukang liwayway. Para sa gayon, malamig-lamig pa ang panahon para makakabalik tayo dito bago mag alas 6 ng umaga ang unang misa ng kapistahan. Amen? Sa araw ng kapistahan, mas maganda kung mayroong mga palaro kayo. Maaaring i-care of ito sa mga kabataan para sa mga bata. Ngunit mga may edad na, magbigay naman kayo
ng mga kaunting pang premyo o kaya pang shower na mga candy sa mga bata para sila ay magsisigaw at maging masaya. Iyan ang tunay na kapistahan. Di ba? Tama? Tama o mali? Sana kung may magbigay. Kung wala, di malungkot tayo. Kung may magbigay ng mga candies para pampremyo o kung ano pa ang nasa isipan ninyo ay maluwalhating tatanggapin. Ang mga kabataan madaling kumilos pag mayroon ng gagamitin. Ang mga gagamitin, hindi pa kaya ng kabataan, sa inyo naman ito, mga may edad na. Okay? So far so good, magsitayo na ang lahat. Maraming salamat mga Barangay La Purisima at bukas ang Barangay Lumboy. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Bow your head and let us ask God's blessing. Ama naming mapagpala, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at makapanatiling nagkakamit ng gantimpalang iyong inilaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa sa inyo, sampo ng inyong kapamilya at mamalagi sa inyo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang banal na misa atin ang naipagdiwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan kay Kristo. Salamat sa Diyos. Bago ang ating huling awit, bago makalimutan, salamat sa mga nagsipag-offer. From La Purisima, Jesse Sahagon and family. Thanksgiving of Edna Quarisma and family. From Bernardo and Venus Sampung and family. Thanksgiving offering from Asueros family. Thanksgiving prayer from Rob Rigado and Palatao family. Thanksgiving from Rhoda, David, and David Abad. Misang alay para sa kaluluwa ni Elpidio Caparas, offering prayers for the soul of Pepito Quarisma and Maripaz Leonor. Purihin Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kaso hindi ko na mabasa. Lord, eternal rest and repose to the soul of Emiliana in all souls who have gone before us through the body and blood of our Lord Jesus Christ, an offering of faith, Pilar, and family. At siyempre, maraming salamat sa ating lahat, sa aking kamalian. Okay. Final hymn.